Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome again to our 365 daily devotion. Our topic for today is priesthood of all believers. And ang scripture po natin ngayon is 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Sa Tagalog, ngunit kayo ay isang lahing pinili ng mahatlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. And our first teaching for today is all Christians are priests of God. So, ibig sabihin lahat pala tayo is priest ng Panginoon. Kumbaga, tayo, tawag dito. Napili tayo ng Panginoon para mag-declare ng mga praises para sa Panginoon, para magpahayag or mag-testify sa mga ginawa niya. So, hindi lang yung mga bishop, yung mga pare, ang priest ng Panginoon, kundi ang lahat tayo at ang lahat ng mga Kristiyano. Second is all Christians have direct access to God. So tayong mga Christians, meron tayong direct access kasi mag-pray pa lang tayo. May direct access na tayo sa Panginoon, di ba? So yung pagpe-pray natin na yun is nagkakaroon talaga tayo ng access na tinatawag. So third is all Christians have different altars. So, di ba pag sinabi nating altars, yun yung mga lugar kung saan tinatestify natin yung mga nangyari or mga mabuting ginawa sa atin ng Panginoon. Yung iba, ang altar nila is sa office, di ba, sa bahay, sa church, sa trabaho, sa ospital, sa kalsada, and all. Those are their altars kasi nagsisilbi sila sa Panginoon hindi lang sa, alam mo yun, pag-serve sa mga church or what, nagsisilbi sila sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsisilbi sa mga ginawa ng Panginoon, which is yung mga ibang tao. And moving on to application, first is we have a holistic view of the kingdom of God. So, holistic view, ibig sabihin hindi lang tayo nakatingin sa mga specific things o sa mga isang side lang, kundi sa pangkabuuan na kaharian ng Panginoon. Second, have a holistic view of the work of the Lord. Huwag natin tignan lang na ay, ang mga gawa lang ng Diyos is itong mga magaganda. Or ay, ang mga gawa lang ng mga Diyos is itong mga to. Kung saan nakikita mo or maganda siya sa paningin mo. But what about those things na hindi mo ma-appreciate pero gawa siya ng Panginoon? Kumbaga, meron kasing mga things na nakikita natin na hindi natin siya ma-appreciate ng super kasi we don't know what's the purpose of it, like yung mga problems, diba? Hindi siya maganda sa pakiramdam, sa paningin, or hindi siya talagang ayaw natin sa kanya, but we don't know na reason to or meron tong reason bakit binigay siya ng Panginoon. So we need to have a holistic view in that. So pangkabuuan. And last but not the least is have a holistic view of worship service. So, yung mga worship service, ibig sabihin, hindi lang ito nagaganap sa mga simbahan or sa mga church. Nagaganap to sa kung saan-saan, sa paaralan. Kasi yung guro, sa pamamagitan ng pagtuturo, na-worship niya yung Panginoon, di ba? Sa mga karpentero, sa pamamagitan ng paggamit ng kakayahang binigay sa kanila ng Panginoon, na-worship nila ang Lord. Sa mga doktor, kung saan binigyan sila ng Panginoon ng talento and all, ng skills para makatulong sa mga kapwa nila Kristiyano is another act of worship. So we need to view things as a whole and not just on the specific area kung saan nakikita natin na mas madaming nagsasama. Hindi lang porket church yun, dun lang nagsasamba ang mga tao, kundi sa pangkalahatan. And yun lamang po, and see you again on our next 365 daily devotions.